Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang ikapitong kabanata ng Choose to Love You. Pero bago natin simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kailangan ko ng kumilos. Sa loob-loob ni Jane habang martiim na nakatitig kay Mr. Alcantara. Pagkatapos tinitigan niya ang gatas na tinimpla para sa matanda. Nilagyan na niya ng isang patak na lason ang gatas na yon. At kapag nainom na yun ng matanda, hindi agad e-epekto. Unti-unti lang niyong binubutas ang bituka ng matanda hanggang magkaroon ng sugat at kapag marami nang pumasok na lason sa kanyang katawan, saka lang tuluyang bibigay ang katawan nito. Isang uri ng kamatayan na walang manghihinala na dahil sa lason. Ah sir, eto na po pala yung gatas nyo. Malambing na wika ni Jane nang makalapit na dito. Inumin na nyo, para naman makainom na kayo ng gamot. Ah sige iha. Nakamasid lang si Jane habang unti-unting nauubos ang laman ng baso. Sige pa, ubusin mo. Yan na ang simula. Kamatayan na ang kahantungan mong hayop ka. Bahagyang tumalim at naningkit ang titig niya sa lalaki. Good morning. Ha? Napapitlag ang dalaga sabay sulyap sa pinagmulan ng tinig. Julius! Sigaw ng kanyang utak. Bigla niyang naisip na nakita kaya nito ang pananalim ng titig niya sa matanda. Good morning, iho. Masiglang wika ni Mr. Alcantara. Pagkatapos ay inilapag na ang basong nangangalahati pa ang laman. Good morning, Jane. Sa kanya naman ito bumaling. Good morning. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ang kanyang kaba. Saan ho ang lakad natin ngayon, sir? Sa kongreso muna tayo. Tapos sa simbahan sa St. John. Mag-aanak kasi ako ng kasal. Ah, okay. Paghahandayin ko na ho ang mga tauhan ko. Oh, kumain ka na muna. Kumain na po ako, sige po. Pagkatapos, sumulyap ito kay Jane at bahagyang tumango. Nang humakbang na palabas ng sala ang binata, muling nahulog sa malalim na pag-iisip si Jane. Kung nakita niya ang matalim kong titig sa matanda, ano kayang iniisip niya ngayon? Baka makabuo siyang hinala. Tama si Jane. Lumikha ng pagtataka para kay Julius ang nahuling matalim na titig ng dalaga sa matanda. Bakit ganoon ang titig niya kay Mr. Alcantara? Parang galit. Parang puot na puot. At nakita kong namutla siya nang mahuli kong ganoon ang titig niya rito. Para siyang nataranta. Parang napailing si Julius. No. Ano ba yung iniisip ko? Siguro'y mainit lang ang ulo niya kaya nakakunot ang noo. Siguro'y may iniisip lang. At marami pang katiwiran sa isip niya ang nabuo. Hindi niya dapat pag-isipan ng kung ano-ano ang katipan. At mukhang tamang may dinaramdam nga ang dalaga. Masakit ata ang ulo ko. Wika nito sa kanya habang pasakay na sa Fortuner. Ha? Bakit? May sipon ako. Uminom ka na ba ng gamot? Nakainom ako, don't worry. Mawawala rin to. Hindi ako magkakasakit. Bawal yun. May date tayo sa linggo, diba? Saka matamis ng ngiti ang iniukol sa kanya. Napangiti na lang si Julius nang mabasa ang pilyang kislap sa mga mata ng nobya. And how he wished na sana ay linggo na. Nasasabik na talaga siyang makasama ang nobya. Pero habang hinihintay ni Julius ang araw ng linggo, marami pang pangyayari ang nakatakdang maganap. Habang pinapanood niya ang kabuuan ng silid ni Mr. Alcantara sa kanyang laptop sa pamamagitan ng CCTV na nakalagay doon, bahagya pa siyang napapitlag nang bumukas ang pinto doon. At pumasok si Jane, bit-bit ang tray ng pagkain at mga gamot na iinumin ng pasyente. Bagay na bagay sa dalaga ang uniformeng puti ng isang nurse. Parang kay bango-bango. Maganda na, maganda pa ang hubog at lapat ng damit sa katawan na ang bawat kurba ay nasa tamang lugar. At ang kagandahang yun ay ilang ulit na niyang naangkin. Napangiti si Julius nang maalala niyang nakita niya na ang kabuuan nito. Ngiting napalis nang makita niyang humakbang palapit sa kama si Jane. Hawak ang isang gunting na matulis.
Tumayo ang dalaga sa gilid ng kama at matalim ang titig na ipinagkaloob sa mahimbing na matanda. Shit! Napatayo si Julius na makita sa monitor ng kanyang laptop. Jane, anong ibig sabihin nito? Pero lalo siyang nagulat nang itinaas ni Jane ang gunting. Anyong isasaksak ito sa matanda. No! Pero sinikap niyang hamigin ang windang na sarili. Kailangan niyang kumilos. Lumabas siya sa kanyang silid at agad na pumunta sa silid ng matanda. Jane! Ha? Gulat na napalingon si Jane nang biglang bumukas ang pinto. Julius, ikaw pala. Nakangiting wika ng dalaga habang inaayos ang mga pagkain sa tray na katabi ng mga gamot na ipapainom sa matanda. Tumuon ang kanyang titig sa magandang mukha na yon na bumabaliw sa kanya. Pagkatapos ay sa mahimbing na matanda. Anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong niyang humakbang palapit. Anong ginagawa ko rito? Siyempre, gigisingin ko si Sir dahil tanghali na. Inihanda ko na rin ang mga gamot na iinumin niya at saka tong gatas. Bakit ba? Pagkatapos, ito naman ang napakunot at matiim na tumitig sa kanya. Wala. Pasimple niyang sinulyapan ng matanda. Payapang-payapa naman ito sa pagtulog. Walang bahid ng dugo sa katawan. Sige, gisingin mo na si Sir. May ka-meeting yata yan mamayang 8:00. Nag-iwas siya ng tingin sa dalaga. Nakangiti namang humakbang palapit sa kanya si Jane. But before anything else, gusto kong batiin mo muna ako ng good morning. Saka malambing na yumakap sa mga braso niya. Jane? Gulat na napayakap na rin sa baywang nito ang mga braso niya. Saka napasulyap sa mahimbing na natutulog. Alam mo, may ugali si Sir na hindi gigising hanggat hindi ginigising. So, himbing pa yan. Just kiss me and say good morning ha. Napabuntong hininga ang binata. Matatanggihan niya ba ito? Okay, good morning Han. At isang mabilis at maalab na halik sa mga labi nito ang kanyang ginawa. Gumanti ng halik si Jane at sapat na yon para makalimutan niya ang kakaibang pakiramdam na nadama noong nakita niya sa CCTV. Ang reaksyon ng mukha ng dalaga habang matiim na nakatitig sa pagtulog ng matanda. Baliw lang na umiibig si Julius, pero hindi siya bulag. Nagiging madalas ang pagkahuli ko na nakatitig ng matalim si Jane kay Sir. Ano bang ibig sabihin nito? May dapat ba akong ika-alerto? At isang pa siya ang ginawa ni Julius para matapos na ang pagdududa sa kanyang isip. Kailangan kong malaman ang tunay mong pagkatao, Jane. Pero ayokong may matuklasang lihim tungkol sana sa'yo. Sana ay mali ang hinala ko. Pero habang inaalam ni Julius ang tunay na pagkatao ni Jane, patuloy naman sila sa nasimulang relasyon. Talaga bang ayaw magpakasal sa akin? Malambing na tanong ni Julius habang magkayakap sila sa malambot na kama. Magkasalo sa kumot ang mga hubad na katawan. Ano ka ba? Masyado pa tayong bata. Gusto ko pang tulungan ng kapatid ko, okay? Jane, sinabi ko sa'yo. Nakahanda naman ako. Ano ka ba? Natatawang pinigil ang iba pang sasabihin nito. Hindi ba't sinabi ko na rin sa'yo na hindi ako ganong klase ng babae? Kaya kong magtrabaho para kumita ng pera. Kung anumang relasyon ang namamagitan sa atin ngayon, hindi ibig sabihin ay aabusuhin ko yun. Pero, please, ayokong pagtalunan natin yan. Paano kung magbuntis ka? Wala akong ginagamit na proteksyon. Saka mo na lang ako panagutan ha. May tiwala ako sa'yo. Alam kong hindi mo tatakasan ang responsibilidad mo sa akin. Talaga? Oo. Kung ganun, alam ko na ang gagawin ko para mapilitan ka na magpakasal sa akin. At ano yun? Bubuntisin kita. At tuluyan na namang inangkin ang isa't isa. Buong pagmamahal, buong pagsamba. Saka sasampal ang mapait na katotohanan sa kanyang muka. Masarap ba talaga tong niluluto mo? Nilalanghap-langhap ni Julius ang masarap na aroma ng nilulutong pagkain ni Jane para sa kanya. Oo naman no, tikman mo na lang at siguradong kapag natikman mo, hindi mo na ako papakawalan. Malambing na kumalong pa sa kanya ang dalaga. Talaga lang ha? Sige nga, matikman. Tunog ng kanyang cellphone ang pumukaw sa iba pa niyang sasabihin. Han, sandali lang ha. Agad siyang nagpaalam sa dalaga
nang makitang si Ella ang nasa kabilang linya. Okay, magtitimpla lang ako ng juice. Sure. Yun lang at lumabas na si Julius sa dining room para pumunta sa kanyang silid at kausapin ang pinsan. Oh, napatawag ka. Nakuha ko na ang resulta na pinaimbestigahan mo. Tungkol saan? Kumunot ang noo niya. Tungkol kay Jane. Natigilan ang binata. Oo nga pala. Nakalimutan na niya yon. Yeah, so what about her? May kaba nang nagigising sa kanyang dibdib dahil sa nahihimigang kaseryosohan sa tinig ng nasa kabilang linya. Huwag kang mabibigla. Napakadelikadong babae niyan. Tila may sumakal sa kanyang puso. Anong ibig mong sabihin? Ipinadala ko sa email mo ang lahat ng detalye tungkol sa kanyang pagkatao at kailangan mong kumilos asap. Kailangan mong ilayo si Mr. Alcantara sa kanya. Ella, for God's sake, sabihin mo na kung ano yun. Bigyan mo ko ng hint. Hindi nakatiis na tanong niya. Okay, isa siya sa nagtatangka sa buhay ni Sir. Gagawin niya ang lahat para matupad ang kanyang personal na plano laban dito. Tila gustong mabingi ni Julius sa narinig. Pero sigurado siya na hindi siya nagkakamali sa dinig sa pinsan. Ang tahimik mo. Kanina ka pa ah. Sabi ni Jean sa kanya habang nagdadrive na sila pabalik ng mansyon. Hindi mo na nga masyadong nakain yung niluto ko. Hindi pa masarap? Sumulyap si Julius sa kanya. Matiim na tumitig sa mga mata. May nais basahin sa kislap na mga yon. Pero bulag nga yata ang pag-ibig. Ang tanging nababasa niya sa kislap ng mga mata ni Jean ay kasimplihan at kabaitan. Han, okay ka lang? Ah, wala to. Masarap naman. Medyo affected lang ako sa natanggap kong tawag kanina. Ano ba yun? May problema lang kasi yung pinsan ko. Anong bang problema niya? Wala, broken-hearted lang. Talaga? Naks naman. Bakit naman hindi? Tao rin kami, no? Lalo na ako. I'm madly in love with you. Minsan pa niyang sinulyapan ang dalaga at tinitigan. Talaga? Talaga. At mahal na mahal kita, Jean. Kaya hindi ko kayang mawala ka. Naks, ang sweet naman ng Han ko. Saka sumandal pa ito sa kanyang balikat. I love you too, Han. Ngayon lang ako nagmahal. Sana hindi mo ako saktan. Hindi kita sasaktan. Pero baka ako naman ang masaktan sa relasyong to. Sa loob-loob niya. Anak siya ng mag-asawang magsasaka sa Palawan. Maagang naulila sa edad na 10 nang mapatay ang mga magulang niya ng mga tauhan ng isang politikong nangangamkam ng kanilang maliit na sakahin. Inampun ng rebeldeng amain at dinala sa kabundukan. Pero nang magkaroon ng engkwentro ang mga rebelde at sundalo, napatay ang amain nito, kaya dinala sa bahay ampunan ng bata. Pinag-aral siya ng mga madre at nang lumabas ng ampunan ay nagtrabaho. Kahit ano'y pinasok, makatapos lang ng kursong nursing. Pero habang nag-aaral pala siya, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa mga rebelde. At ngayong nakatapos na siya ng nursing, may pagkakataon na siyang isakatuparan ang kanyang personal na misyon kay Mr. Alcantara, na dating mayor ng bayan nila. Ang politikong nagpapatay sa kanyang mga magulang. Jean, totoo ba to? Nadaya mo ko. Akala ko isa kang inosenteng babae. Mahinhin, walang alam sa mundo. Pero ano to? Naiiling na hinarap ni Jane ang laptop. Pinanood ang mga kaganapan sa loob at labas ng bahay na yon. Kailangan ko makahanap ng matibay na ebidensya na may kasama nga siyang tangka sa buhay ni Sir. Ano man ang kasalanan sa kanya ng matanda, wala siyang karapatan na ilagay sa kanyang kamay ang batas. Sige na ho, inumin na niyo ang gatas. Nakangiting wika ni Jane. Sige na nga. Buhat sa di kalayuan ay nakamasid lang si Julius. O bakit? Natatawang humapit ang braso niya sa baywang nito. Anong bakit? Baka may makakita sa atin. So? Suka dyan. Natabig nito ang mga baso niya at humakbang palayo, bit-bit ang baso ng gatas na tinimpla. Baka naman nakakalimutan mo nasa ibang bahay tayo. Of course not. Kaya lang, ano naman ang masama kung malaman ng mga tao rito na tayo na? Julius, huwag kang ngang magulo. Humakbang si Jane patungo sa pinto. Ayoko maging komplikado ang trabaho ko. Han, sandali.
Pero naging maagap ang binata at nahagip sa baywang si Jean. Julius, ang kulit mo! Nabitawan ng dalaga ang baso ng gatas. Shit! Napaiktad siya palayo rito para huwag matalsikan na natapong gatas. Kasalanan mo to! Habang ang alagang aso ay nakalapit na sa gatas at dinilaan ang nagkalat sa sahig. Ay, ano ba yan? Nagulat pa ang katulong na napapasok sa komedor dahil sa ingay ng nabasag. Pasensya na ho. Kasalanan ko ho. Kasalanan ko po. Nabangga ko si Jean pagpasok ko ng pinto. O sige na. Wala na lang may kasalanan. Dinampot ng katulong ang teacup na sarap sa pagdila sa gatas. Sige na, ipalilinis ko na lang sa ibang maid. Hinahanap na nga pala ikaw ni Sir. Kuhaan mo raw siya ng BP. Oho. Tinatanong din ho ni Sir kung gising na kayo. Baling naman ito kay Julius. Sabihin ko raw sa inyo na maaga kayong aalis. Sige po. Napakurap si Julius. Ang asong yun. Ininom niya ang gatas na natapon. Ano yung pinatapon niyo po kay Mang Dindo? Tanong ni Julius kay Aling Marta nang marinig ang iniutos sa hardinero. Nako, yung teacup ni Sir. Sayang nga eh. Ang mahal pa naman ng asong yun. Bakit ho namatay? Ewan ko ba. Bigla na lang ng hina. Nawala ng ganang kumain tapos namatay. Napailing na lang si Julius. Tapos napahakbang palapit kay Mr. Alcantara. Sir, excuse me. Sabay kuha sa basong may gatas. Oh, bakit iho? May langaw ho yata sa gatas nyo. Saka dinala iyon sa lababo at itinapon. Oh, bakit mo tinapon? Wala naman yatang. Meron po. Sumulyap si Julius kay Jean. Gulat na gulat ito sa kanyang ginawa. Matiim na titig lang ang itinugon niya sa dalaga. Igagawa ko na lang po kayo ng... Si Aling Marta na lang. Aling Marta, kayo na ho ang magtimpla. Saka nakikipaghamunan ang titig na iniukol niya kay Jean. Nabanaag niya ang inaasahang kislap sa mga mata ng dalaga. Pagtataka, pagkalito, at sa huli, galit. May alam na siya, alam ko. Alam na niya ang misyon ko. Hindi lang siya kumikibo. Anong gagawin ko? Kailangan kong kumilos sa mas mabilis na paraan. Balisang palakad-lakad si Jean sa kanyang silid. Ngayong gabi, tutuluyan ko na matandang yun. Saka ako lalayo. Kung hindi siya mamamatay sa lason, sa patalim na lang siya mamamatay. At isang plano ang kaniyang binuo. At nang sumapit na ang hating gabi, isang anino ang patungo sa silid ng politiko. It's now or never. Kailangang tapusin ko na siya. At dito na po nagtatapos ang ika-7 kabanata ng Choose to Love You. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.